Ay, hello mga ka-G-Prox. Ngayon, tatalakayin natin ang dinosaur. Kung ito ba'y totoo o scientific pa to, o kaya katang-iisip lang ng tao, o ilusyon nga nabubuo sa isipan ng tao. Kaya, mga ka-G-Prox, tatalakayin natin ito sa maladetalyadong pag-aaral patungkol sa dinosaur. Tara guys, ating alamin sa pamamagitan din sa sagot ni Brother Eli Soriano patungkol sa dinosaur. Ano ito? Tara guys. Noong mga panahon na yun, wala pa pong tao sa mundo. Wala pa po noon. Kaya masasabi ko sa inyo, isang maaaring hindi naman pinag-uukulan ng pansin. Nung likhain si Adan, ano po, wala nang dinosaurs noon. Extinct na ang dinosaurs. Kasi manganganib. Ayun guys, hindi pala totoo na magkasabay ang panahon ng dinosaur at saka yung panahon ng nilaibat ni Adan. Kasi pag nagkaroon niya magkasabay-sabay, patay. Hindi mo, walang mabubuong gwapo. Ipatuloy lang natin guys ang reaction video natin ngayon. Si Adan at ang human race kung buhay pa ang mga dinosaurs noon. At tama naman ang sinasabi ng siyensya, bago naging tao si Adan, ay namatay na ang mga dinosaurs 300 million years or 165 million years. Guys, re-reaction natin ang video na ito guys. Mukhang matagal na talagang dinosaur nag-exist. At million years na pala itong nakalipas ang mga dinosaur na habang sila'y nabubuhay sa mundo. Ay talagang unti-unti na silang nawawala na, nalilipol na ang mga dinosaur. Bagaman yung iba na nag-aaral tungkol sa dinosaur ay meron pa daw pamilya ng mga dinosaur na natitira sa panahon ngayon. Kaya pagpatuloy natin ang video ito sapagkat marami tayong matutunan at mapupulot na mga magagandang aral patungkol sa dinosaur guys, dahil marami sa atin ang hindi naniniwala kung totoo ba ito hindi. Ngayon aalamin natin to dahil scientifically term and biblically terms ay talagang totoo ang dinosaur. Bagaman ito sila ay medyo kakaibang nila lang to sila guys, kasi mga malalaking hayop kasi ito. Kaya atin ipagpatuloy pa natin ang reaction video na ito guys. 65 million years na, no, napatay na yung mga dinosaurs. So napakahaba ng panahon ang naganap sa mundo. Basahin natin itong informasyon na ito sa siyensya, kapatid na Daniel. Sabi po dito, dinosaurs went extinct about 65 million years ago. At the end of the Cretaceous period, after living on Earth for about 165 million years. Ang kalkulasyon ng mga siyentipiko, 165 million years na buhay ang mga dinosaurs sa mundo, pagkalalaking mga hayop, tapos namatay sila 65 million years ago, nag-extinct sila. Kaya yung kanilang mga taba, yung kanilang mga fossils na iwan sa mundo,
Ngayon guys, ito ang pinaka mas thrilling na pag-uusapan kasi ngayon pa ninyo malalaman at ngayon pa natin malalaman patungkol sa dinosaur kung ano ang benepisyo nito sa panahon ngayon, panahon ng mga tao. Kasi Jurassic era yun eh. Paano kung kakainin ka? Ay, wala nang natira. Biro lang. Ito, pagpatuloy natin guys. Yung mga taba niyan, yan ang nangyaring mga krudo, yung miniminang gasolina ngayon. At yung mga halaman na nag-exist noong panahon ng mga dinosaurs, yan ngayon ay nandun na sa ilalim ng lupa, yung mga taba. Alam nyo kasi ang taba, hindi nag-e-evaporate yan mga kapatid eh. Isa sa mga dapat nating maintindihan, yung taba o yung mantika, hindi nag-evaporate yan. Pagkalalaki ng dinosaur, siguro pagkararaming taba nun, yung kanilang mga taba, pati yung mga halaman noon na nagpo-produce ng taba. Maring tanongin nyo, meron mga halaman nagpo-produce ng taba? Marami po. Gaya ng mga puno ng nyog. Ang nyog may taba o mantika. Hindi naman po nag-evaporate yun basta. Kita guys, may halimbawa na tayo. Halaman, puno, yung mga puno ng bunga ng niyog, yung mga sinasabi natin lube kung sa Bisaya, magpo-produce din yan ng taba o oil guys. Sige guys, pagpatuloy pa natin to. Basta malibang sindihan mo. Maiipon yun. Nag-iipon muna ng nag-iipon sa mundo ng mga resources na kakailanganin ng tao. Kaya may mga dinosaurs, nagkamata, yung kanilang mga taba, napunta sa ilalim ng lupa, nagkaroon ng mina ng mga tabaron, mga taba, na pinagkukunan ng krudo, ng oil. Ayan, basahin na nga natin ito para maintindihan ang punto ko, kapatid na Daniel. Fossil fuel, any of a class of materials of biologic origin occurring within the Earth's crust that can be used as a source of energy. Fossil fuels include coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago. Ayan, animals and plants that died hundreds of millions of years ago. Imaginein mo, isang puno ng olibo. Napakaraming taba ng puno ng olibo, kaya nga may olive oil natabunan. No? Yung taba nun, hindi mawawala yun. Nandun, nakapreserve sa ilalim. Mga plants. Ganon din yung taba ng mga hayop, taba ng kung ano-anong mga hayop na milyon-milyon taong umiral at namuhay sa mundo. Naging parang preparation time. Napakaraming milyon taon noon. Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, tama ang Biblia na sabihin, mga huling araw na. Kasi hindi ka na magbibilang ng maraming taon Kasi Ito guys, ito pala ang mas maganda. Bakit ginawa ng Diyos yung mga dinosaur? Dahil sa preparation o paghahanda kung saan ang taba nila ay gagawing krudo, gasolina. Yung mga gasolina guys, isa yon sa mga taba ng dinosaur ayon sa scientifico. At talagang totoo guys, sa mga preparasyon, napakaganda ng plano ng Panginoon. Dahil inihanda yun talaga yung mga malalaking mga hayop, kasi pag namatay, talagang hindi talaga mag-i-evaporate yun, hindi tulad ng tubig. Mag-i-evaporate kasi, mag-condense pa. Pero yung taba talagang hindi yan mag-i-evaporate. Kasi iba kasi yan the amount and the density and yung bigat niya ay iba sa tubig. Kasi yung tubig pag naiinitan mag-i-evaporate yan pero ito yung ang taba ng dinosaur
o yung mga fossils ng mga tanim o mga halaman sa panahon pa ng dinosaur o kasabay ng panahon ng dinosaur ay talagang meron din yung taba. Yung mga tulad ng halimbawa natin yung puno ng niyog o kaya yung olive. Totoo yun. Olive oil. Yan ang totoo guys na dapat natin alamin kung ano ang benepisyo, bakit ginawa ng Diyos at bakit nag-exist yan sa mundo. Ngayon alam na natin guys ano ang dahilan bakit ginawa ng Diyos ang mga dinosaur. Gagawin ng palang crudo o gasolina. Yan ang nagagamit natin sa mga sasakyan. Pagpatuloy pa natin guys kasi marami tayong mapupulot na mga gagandang aral guys. Araw na lang sa panahonan ng Biblia, kasi ang panahonan ng Biblia, bilyon-bilyong taon na po ang nakalipas bago nagkatao sa mundo. Iyan ay sinasang-ayunan ng siyensya, na sinasang-ayunan din ng Biblia na talagang bilyon-bilyong taon na umiiral ang mundo at ang universo. Ipagpatuloy pa natin ang usaping dinosaur kasi may nagtanong kay Brother Eli kung totoo ba ang dinosaur. Nag-exist pa ito. Ito ang sagot ni Brother Eli patungkol sa usaping ganyan. Totoo po ba ang mga dinosaurs? Kasama po ba silang nilikha sabay ng mga ibang hayop? Siyempre kasama yon. Lahat ng hayop kasi sinabi ng Diyos Pakinggan natin sa Genesis 1:24. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kani-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kanyang uri at naggagayon. 25. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop ayon sa kanyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Ayon. Ang Diyos ang lumikha, kasama dyan dinosaurs dyan. Lahat ng uri ng hayop nakalagay dyan Kasama yan ng dinosaurs. Totoo yun. Di na dapat itanong kung totoo yun. Nandyan na nga sa harap mo, reality. Para bang ang tanong na yan, totoo ba si Brad Resty? Andyan na nga sa harap mo si Brad Resty. Ang dinosaurs, talagang totoo dahil may nakita nga mga skeleton ng dinosaurs, may nakitang itlog ng dinosaurs, at hanggang ngayon may dinosaurs, kapatid. Hanggang ngayon may dinosaurs, kaya lang, maliliit na lang yung dinosaur. Yun guys, totoo talaga. Hanggang ngayon, may dinosaurs. Ngunit, iba na yung dinosaurs noon at sa ngayon kasi yung dinosaurs kasi guys, yung dinosaurs na yan maliliit na sila, hindi na malalaki. Totoo talaga ang sinasabi ng scientifico at biblical. Talagang nag-aaral talaga to ng todo si Brother Eli patungkol sa mga bagay na ganyan. Alam na kasi niya yun. Ito, patuloy pa natin guys. Ngayon yun na lang ang natira, yung mga malalaking dambuhala nagkamatay. Ang kahulugan kasi ng dinosaurs ay parang lizard yan o butiki o parang bayawak. Basahin natin ang impormasyon tungkol sa dinosaurs. Dinosaur, one of a group of extinct reptiles that lived from about 230 million to about 65 million years ago. The word dinosaur was coined in 1842 by British anatomist Sir Richard Owen, derived from the Greek words deinos, meaning marvelous or terrible, and sauros, meaning lizard. For more than 140 million years, Hello guys, ating ulitin guys sa kung ano ang kahulugan ng dinosaurs. Kasi bago sa atin to dapat natin ulitin pa to. Dahil maganda talaga ang kahulugan kung anong ibig sabihin ng salitang dinosaurs. Kasi yung iba sinasabi dinosaurs. Ginagamit ang salitang dinosaurs pero dapat nating alamin
saan to galing at ano ang derived meaning nito at derived language or derived words nito o pinagmulan na salitang dinosaur. I-atras natin guys kung ating mapapansin ang sabi dito sa Impormasyon tungkol sa dinosaurs. Dinosaur, one of a group of extinct reptiles that lived from a kitang extinct reptiles, mga reptalya tulad ng bayawak, tulad ahas. Kasi extinct exist na yan ang ngayon ang mga reptalya ngayon tulad ng yung ahas na malalaki, yun doon din pinagbulan yung mga ahas na python, mga python guys. Patuloy pa natin guys. about 230 million to about 65 million years ago. The word dinosaur was coined in 1842 by British anatomist Sir Richard Owen, derived from the Greek words deinos, meaning marvelous or terrible, and sauros, meaning lizard. For more than 140 million years, dinosaurs reigned as the dominant animals on land. Ayan, galing yan sa dalawang Griegong salita na pinagdugtong. Deinos, sauros. Ang ibig sabihin ng deinos ay kakilakilabot or marvelous. At yun namang sauros ay isang parang reptil na butike o bayawak, kakilakilabot na bayawak. Hanggang ngayon naman may bayawak pa Nung minsan nga nakahuli sila sa Pampanga, inadobo Lahi rin ng dinosaur yon. Kaya lang, yung mga malalaking dinosaurs ay nangamatay na yan. Some 140 million years silang nabuhay sa mundo. Pero mga 65 million years ago, nawala na sila. At maraming paniniwala tungkol dyan, ba't nawala? Nagkamatay dahil daw nagkaroon ng malaking impact ng isang meteor dito sa mundo. Umalimbukay daw ang katakot-takot na alikabok. Natakpan daw ang papawiri natin ng alikabok, kaya nagdilim. Nung magdilim, namatay ang mga halaman na pagkain ng dinosaurs, nagkamatay yung dinosaurs. Sabi naman ng iba, yan dinosaurs daw ay natabunan nung bumaha. Marami silang sinasabi. Pero whatever it may be, totoong minsan isang panahon sa mundo may nabuhay na mga dinosaurs. At niloob ng Diyos na sila'y magkamatay, Brother Joseph. Opo. Kaya maaalala mo kung bakit, tanong mo sa akin. Bakit po yan, brother? Halimbawa, may 4 na dinosaurs na pagkalalaki sa Hong Kong. Ang buntot bawat haliba sa isang building tagpas. Abay, katakot-takot na tao mamamatay sa Hong Kong, di ba? Opo. Kasi malalaki yun kasi lalaki ng building yun tatakpasin ng mga... See guys, paano kaya kung nabuhay pa yung mga dinosaur sa panahon ngayon? Ubo. Ubo ka guys. Ubo tayong lahat. Biruin mo, napakalaking mga hayop tapos bubuhayin pa. Kung ipagkaloob ng Diyos bubuhayin, ay talagang patay tayong lahat. Kaya mas mabuti talagang mag-usisa, magsaliksik, tapos mag-aral patungkol sa mga bagay o mga historya patungkol sa bagay na kung saan hindi natin nakikita, kundi nababasa lang natin o di kaya nakikita sa mga movies. Kaya ngayon, meron talagang scientifically, biblically, totoong-totoo talagang dinosaurs guys. No debatable, totoong-totoo talaga guys. Kaya pagpatuloy natin guys. Ng mga buntot yung mga building. So, pinalipas na sila ng Diyos dahil inihahanda ng Diyos ang lupa para naman tahanan ng tao. Yan po yan, kapatid. Doon nagtatapos ang usaping dinosaur. Ngayon, alam niyo na guys kung ano ang purpose. Bakit binuhay ng Diyos ang dinosaur? Para sa preparasyon na kung saan dahil sa kanilang taba ay nagagamit ng mga tao ngayong panahon tulad ng krudo o gasolina dahil sa pag-unlad ng sibilisasyon ng tao at dahil sa paunti-unting paglago ng kaalaman ng tao ay talagang nalalaman talaga natin ang purpose kung bakit
binuhay ng Diyos ang dinosaur? Bakit sila pinatay o namatay sa malaking yung meteorites kumbaga? At tapos ang benepisyo nito ay yung talaga ang maging krudo o gasolina ang kanilang taba. Ngayon guys, salamat sa kaunting kaalaman at kaunting tulong mo pang malaman ninyo ang patungkol sa dinosaur kung totoo ba ito. Ngayon, alam nyo na, totoo talaga. Mas mabuting maniwala ka na lang. Tingnan mo lang yung katabi mo, mukhang dinosaur na yan. Salamat guys!